Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw Pilipinas, welcome po sa programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapanood po ninyo sa ang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng Facebook Live ng Radyo Pilipinas World Service, ang online digital platform ng Presidential Broadcast Service. Sabayan din tayong napapakinggan sa ating live audio streaming sa Evox PBS Receiver app. Ako po si Jerome Toledo, samahan po niyo ako sa kabuuan ng ating balitaan ngayong araw. Kapapalooban ng mga mahalagang balita mula dito sa ating bansa kasama ang mga balitang negosyo at kalakalan, pampalakasan at showbiz at mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas. Sa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa mga balita, 18 business agreements nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang naging official state visits sa India. Magbabalita si Alvin Baltazar. Nasa 18 business agreements ang napirmahan kasabayan ng state visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa India. Kabilang sa ilang mga nalagdaang kasunduan ay nasa linya ng renewable energy, infrastructure, healthcare, education at information technology, ganun din digital services, manufacturing at business process management. Tiniyak naman ng Pangulo ang buong suporta ng pamahalang Pilipinas sa mga mamumuhunang maglalagak ng kanilang negosyo sa bansa. Sa paraang maging maginhawa ang kanilang pamumuhunan, ilang mga hakbang inaanya ang nailatag ng pamahalaan gaya ng streamlining, pagpapataas sa fiscal incentive system at pagpapalawig ng strategic investment system ng 27 taon. Naririyan din dagdag ng Pangulo ang Green Lane na magpapabilis sa approval ng investment application. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ready to embrace your investments with open arms and with continuing and unwavering support. Nagulat mula sa India para sa India State Visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Kaugnay ng balitang yan, ugnayang militar ng Pilipinas at India mas pinalakas kasunod ng pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ayon kay Defense Secretary Gilberto Teodoro. Si J. Mark Dagala sa detalye. Nagkasundo ang Pilipinas at India na pataasin pa ang antas sa kanilang ugnayan, gayon din ay magkatuwang na harapin ang mga hamon para sa katatagan at pag-unlad. Tuntunuran ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na kabilang sa delegasyon ng Pilipinas sa official visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa India ngayong linggo. Sa pagkakatatagan niya ng strategic partnership sa pagitan ng Pilipinas at India, sinabi ni Teodoro na maraming matututunan ng dalawang bansa sa isa't isa, kaya't dapat itong palakasin at pagyamanin. Binigyan din pa ng kalihim sa panayam sa kanya ni Nitin Gokhale ng Stratnews Global na kabilang ang India sa mga kumikilala sa naging panalo ng Pilipinas sa Permanent Court of Arbitration noong 2016. Makasaysayan din na ang inilunsad na kauna-unahang maritime cooperative activity sa pagitan ng mga hukbong dagat ng Pilipinas at India na isang dahilan din para magdiwang. Nais ding ipagpatuloy na kalihim ang magandang pag-uusap pagitan ng dalawang bansa nang tanungin hinggil naman sa planong pagbili ng mga BrahMos missile ng Pilipinas. Mapatatatagpaan niya ang ugnayang militar ng Pilipinas at India ang Teodoro dahil sa paglagda nila ng terms of reference para sa kooperasyon ng dalawang pangunahing sangay ng AFP tungo sa masinsinang pagtutulungan. Para sa Bagong Pilipinas, J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Finance Secretary Ralph Recto ipinagmalaki ang Pilipinas bilang potensyal na partner ng India sa digital at services operation sector. May report si Melanie Valdos Reyes. Ipinagmalaki ni Finance Secretary Ralph Recto ang Pilipinas bilang pinakamainam na kapartner ng India sa pagpapalawak ng kanilang digital at services sector operation sa rehiyong Asia. Ito ang binigyan diin ni Recto sa ginanap na Philippine-India Business Forum kasabay ng state visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa nasabing bansa. Ayon kay Recto, ang Pilipinas ay pinakamabilis ang paglago sa digital economy sa ASEAN at pangalawa globally. Kabilang sa asset ng bansa ang global IT BPM workforce, husay ng talentong Pinoy, malawak na insentibo sa pamumuhunan sa pamamagitan ng Create More Act. Sa ngayon, nasa 22 Indian registered enterprise ang nag-ooperate sa ilalim ng PEZA kung saan 82% ay nasa BPO. Samantala, nagpasalamat naman ang kalihim sa pagpapalalim ng ugnayan Pilipinas at India. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, kaisa ng mga Pilipino, nagpaabot ng mainit na pagbati si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ika-58 founding anniversary ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN. Sabi ng Pangulo, sa nakalipas na mga taon ay sama-samang tumindig ang mga miyembro ng ASEAN sa pagharap sa mga nagbabagong regional at global challenges. Ngayong taon, sa ilalim ng chairmanship ng Malaysia, gumagalaw ang ASEAN sa direksyon tungo sa sustainability at inclusivity na ayon kay Pangulong Marcos Jr. ay sumasalamin sa mitiin at responsibilidad ng ASEAN. Sa pagiging host naman ng Pilipinas para sa 2026 ASEAN Summit, ipinangako ng Pangulo na magsisilbing pundasyon ng paggalaw ng ASEAN ang mga achievement na una nang nakamtan ng samahan sa gitna ng mga hamon sa rehiyon. On behalf of the Philippines and the Filipino people, I extend warm greetings to all ASEAN citizens on the occasion of the 58th founding anniversary of the Association of Southeast Asian Nations. We take pride in the Philippines' role more than 5 decades ago when we laid the foundation for a region anchored on peace, cooperation, shared progress, and prosperity. Guided by the purpose and principles of ASEAN enshrined in its charter, we have stood together in navigating evolving regional and global challenges over the years. Through solidarity and dialogue, we have also fostered mutually beneficial partnerships, and we have advanced initiatives that uplift the lives of peoples and communities. This year, under Malaysia's chairship, ASEAN is steered by the themes of inclusivity and sustainability. This reflects not only the enduring aspirations of our region, but also the shared responsibilities that we must embrace in today's dynamic and complex global environment. As the Philippines assumes the ASEAN chairship in 2026, we will build on ASEAN's achievements in responding to the region's evolving priorities and facing emerging challenges. We will uphold ASEAN principles and continue the region's legacy of lasting peace and shared progress as we navigate our future together. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Itataya ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanyang pangalan sa usapin ng pagiging epektibo ng eGov Super App para sa pagpapadali ng buhay ng mga Pilipino na mayroong transaksyon sa gobyerno. Sa ikatlong podcast ng Pangulo, sinabi nito na subok na niya ang serbisyo ng app, pagiging user-friendly nito
kahit sa mga nakatatanda o grade school at ang pagiging convenient ng paggamit nito. Sabi ng Pangulo, siya mismo sa app dumudulog kung mayroong gagawing transaksyon sa gobyerno. Sabi ni Pangulong Marcos, pinaiigting ng pamahalaan ang panghihikayat sa publiko na tangkilikin ang app na ito, lalo 2025 na digital age na anya, at sa digitalization na rin anya patungo ang lahat ng transaksyon sa gobyerno. Sabi ng Pangulo, siya mismo ay satisfied sa serbisyo ng eGov Super App. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. handang pakinggan ang panig ng mga stakeholders sa online gambling. Si Raquel Bayan sa balita. Pupulungin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang lahat ng stakeholder na mayroong kinalaman o apektado ng online gambling upang mapakinggan ang panig ng mga ito. Tugon nito ng Pangulo nang tanungin kung bakit hindi nabanggit sa kanyang State of the Nation address ang usapin sa online gambling sa gitna ng mga panawagan para sa ganap na pagban ng Pilipinas dito. Sa ikatlong episode ng PBBM Podcast, ipinaliwanag ng Pangulo na kailangan pa kasing bumuo ng polisiya kung ano ang gagawing hakbang ng pamahalaan sa online gambling. Dahil dito, didinggin ng Pangulo ang panig ng simbahan at iba pang stakeholders tulad ng mga magulang, lalo't ang mga kabataan ang karaniwang biktima, tumatangkilik o nalululong sa online gambling. Bukod dito, marami pa anyang kailangang plansyahin, kabilang kung sino ang magpapatupad ng regulasyon sa oras na iba ng online gambling at kung ano ang susunod na hakbang ng gobyerno sakaling maglipana ang iligal na online gambling. Hindi malubog sa utang. Yung mga wala namang kaya pero napapasubo dahil sa sugal. Mga bata na tututo magsugal. Let's focus on that. Paano natin patitigilin yan? These are the things that we're going to examine and we will come up with a plan to make sure that we address the problem. The problem is not online gambling. The problem are the social effects on our children and those who are addicted to gambling. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang balita, mga senador kailangan muling magbotohan para buhayin ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte sakaling magkaroon ng reversal sa SC decision. Narito si Nympha Asuncion. Nagpahayag ng pangamba si Senador Ping Lacson sa tsansa na muling mabuhay mula sa pagkaka-archive ng Senado ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Una nang sinabi ni Senate President Chis Escudero sa sesyon nila nitong Miyerkules na sakaling baliktarin ng Korte Suprema ang kanilang naunang ruling kaugnay ng impeachment ni VP Sara ay pwede nila itong ilabas mula sa pagkaka-archive. Pero pinaliwanag ni Lacson, magagawa ito sa pamamagitan ng isang motion na i-revive ang articles of impeachment at ang motion ay pagdedebatihan at pagbobotohan muli ng mga senador. Pangamba ni Senator Ping, kung ang magiging boto ng mayorya ay wag i-revive ang articles of impeachment, ito na anya ang tunay na paglabag sa utos ng Supreme Court. Sa kabilang banda, kung nanalo sana anya ang motion noon ni Senate Minority Leader Tito Soto na i-table o pansamantalang suspindihin muna ang motion to archive, sakaling magkaroon ng pagbaliktad ng ruling ang SC ay pwede nilang i-pull out agad ang articles of impeachment at tumuloy sa paglilitis. Matatandaan sa naging botohan para i-archive ang articles of impeachment, 19 na senador ang bumoto pabor, 4 ang tumutol habang nag-abstain naman sa botohan si Lacson. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. EDSA busway ininspeksyon kabahagi o bilang kabahagi ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gawing commuter-centric ang transportasyon sa bansa. Mag-uulat si EJ Lazaro.
Ininspeksyon ng mga opisyal ng gobyerno ang ilang istasyon ng EDSA busway bilang bahagi ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gawing commuter-centric ang transportasyon sa bansa. Pinangunahan ni na Transportation Secretary Vince Dizon, Budget Secretary Amena Pangandaman at House Transportation Committee Chair Congressman Franz Pumaren ang ocular inspection sa SM North at North Avenue stations ng EDSA busway. Ayon kay Secretary Dizon, sisimulan ngayong taon ang rehabilitasyon ng mga istasyon sa ilalim ng Phase 1 ng EDSA busway Station Rehabilitation Project na layuning gawing mas moderno, komportable at accessible ang pasilidad para sa mahigit 250,000 na commuter na araw-araw dumadaan sa linya. Target na proyekto na itulad sa SM North Station ang disenyo ng lahat ng istasyon upang maging mas episyente at ligtas ang serbisyo. Kasunod nito, ilulunsad ang Phase 2 na sasaklaw sa PITX, Cubao at iba pang istasyon. Maliban dito, ininspeksyon din ng mga ito ang isinasagawang bike lane at sidewalk improvement project sa kahabaan ng elliptical road sa Quezon City. Ang mga nasabing proyekto ay sang-ayon sa direktiba ng Pangulo na wakasan na ang car-centric mindset at pagsulong ng pamahalaan sa mas makataong infrastruktura na tunay na nakasentro sa pangangailangan ng mga commuter. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Leptospirosis Surge Protocol ikinasana ng lokal na pamahalaan ng Maynila. Si Lawrence Tanhoco sa ulat. Ipina-activate na ni Manila Mayor Isko Moreno ang Leptospirosis Surge Protocol sa lahat ng 6 na pampublikong ospital sa lungsod ng Maynila kasunod ng malawakang pagbaha dulot ng habagat at sunod-sunod na bagyong Krising, Dante at Emong. Inatasan na ni Manila Mayor Isko Moreno si OIC City Health Officer Dr. Grace Padilla na tiyaking handa ang mga ospital sa posibleng pagtaas ng kaso ng leptospirosis, isang delikado at nangamamatay na sakit na nakukuha sa baha. Agad na binuksan ang Leptospirosis Fast Lanes sa emergency rooms ng ospital ng Maynila, Sampaloc, Tondo, Santa Ana, Gat Andres Bonifacio Memorial Medical Center at Justice Abad Santos General Hospital. May direktiba rin ang alkalde na magtalaga ng espesyal na ward para sa mga kumpirmadong kaso at tiyakin ang sapat na supply ng gamot gaya ng doxycycline, pati na rin ang mga pagkakaroon ng intrajugular insertion procedures. Dagdag pa rito, pina-operate na rin ng buong kapasidad ng mga dialysis units bilang paghahanda sa acute kidney injury mula sa advanced cases ng nasabing sakit. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, ako si Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Ang Department of Health nanawagan sa publiko na bantayan ang kalusugan kasabay ng pag-akyat ng bilang ng mga nagkakaroon ng sakit na diabetes. Si DK Zarates sa detalye. Hinimok ng Department of Health ang publiko na bantayan ang kanilang kalusugan. Ginawa ang payag matapos umabot sa 656,115 na mga Pilipino ang may diabetes batay sa datos ng Field Health Services Information System ng DOH 2024. Ayon sa DOH, sa kabila ng nasabing bilang ay marami sa kanila ang hindi alam na meron silang diabetes. Payo ng DOH, ugaliin ang regular na konsultasyon para mabantayan ang kalusugan at para sa maagang gamutan maging sa tamang gamutan. Kabilang sa sintomas ng diabetes ang mga sumusunod: matinding pagkauhaw, pagkapagod o panghihina, malabong paningin, mabagal na paghilom ng sugat, papamanhid ng kamay at paa, at biglang pagbawas ng timbang. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Zarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa ibang balita, kahit may mga batikos, isusulong pa rin ng Department of Agriculture o DA ang pagpapalawak ng 20 pesos rice program para sa maliliit na magsasaka at manggagawang bukid. Ayon sa DA, layunin ng programa na bigyan ng ginhawa ang mga rehistradong magsasaka na may 3 ektarya pababa ng sakahan sa pamamagitan ng pagbibigay ng hanggang 50 kilong bigas mula Agosto hanggang Disyembre ngayong taon sa halagang 20 pesos kada kilo. Inaasang milyong-milyong benepisyaryo ang makikinabang simula Agosto at 13.
Samantala, pinagtanggol ni DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang programa laban sa mga kritiko na nagsasabing panandalian lamang ito at hindi tumutugon sa ugat ng problema. Anya, ito ay bahagi lamang ng mas malawak na advokasya sa food security at nararapat na bigyang pansin ang mga panukalang reforma tulad ng taripa sa imported rice at pagbabalik ng regulatory power ng National Food Authority. Nanindigan ng kalihim na ang walang konkretong alternatibo ay hindi nakatutulong sa sektor. Sa halip, panawagan ng DA ang pagkakaisa para sa tunay na pagbabago at kapakanan ng mga nagtatanim at nagpapakain sa sambayanan. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Magsasagawa ng infrastructure audit ang Department of the Interior and Local Government o DILG sa mga kritikal na infrastruktura sa bansa, partikular sa mga lugar na mayroong aktibong fault line. Layon ng hakbang na ito na magkaroon ng standardized assessment gamit ang infrastructure audit tool na binuo ng national government katuwang ang mga ahensya ng pamahalaan, mga lokal na pamahalaan at iba pang stakeholders. Tututukan sa audit ang mga pangunahing gusali ng lokal na pamahalaan na nagbibigay ng mahahalagang serbisyo tulad ng mga ospital, paaralan, tanggapan ng pamahalaan at mga pasilidad para sa emergency response. Ang mga resulta ng audit ay ilalagay sa isang integrated database na magsisilbing batayan para o sa pagsusuri ng panganib, pagpaplano at paggawa ng mga polisiya ng pambansa at lokal na pamahalaan. Alinsunod dito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palakasin ang kahandaan ng bansa laban sa sakuna lalo na sa banta ng malalakas na lindol. Pangungunahan ng mga local chief executives ang audit team na binubuo ng mga kinatawan mula sa civil society at mga eksperto sa engineering. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Nakatakdang bumisita si Migrant Worker Secretary Hans Leo Kakdak sa West Africa sa darating na August 9 hanggang August 16. Ayon kay Kakdak, bibisita sila sa Liberia at Nigeria para makipagpulong sa ministerial counterparts nito at makipagkita na rin sa mga overseas Filipino worker doon. Ibinahagi rin ng kalihim na plano nilang magtayo ng Migrant Workers Office sa Nigeria. Binigyan din ni Kakdak na isa ang Nigeria sa mga bansa na maraming skilled Filipino workers, may matatag na oil industry at gusto rin ng nasabing bansa ang mga Pinoy pagdating sa ilang skill sets. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Panghuli sa ating national news, Cavite Tourism Passport, inilunsad ng Cavite Tourism Office at Metro Pacific Tollways para sa mas pina-level up na tourist experience sa lalawigan. Si Hazel Morada sa report. Inilunsad ng Cavite Tourism Office sa pakikipagtulungan sa Metro Pacific Tollways o MPT ang Cavite Tourism Passport na layong i-level up ang travel experience ng mga turista sa lalawigan. Sa panayam ng Radyo Magazine kay MPT Integrated Communications Manager Joan Miranda, higit sa 100 mga establisimento sa Cavite ang kasama sa itinerary gamit ang nasabing passport. Sa pagbisita sa bawat lugar, kailangan magpatatak o stamp na may katumbas namang points para mag-qualify sa reward. Meron po tayong tinatawag na staycation kasi yan na yung madalas na hinahanap ng mga tao ngayon. We have adventure categories, we have food categories para sa mga restaurant, and of course, wag nating kalimutan yung heritage or historical sites din natin. Libreng makakakuha ng Cavite Tourism Passport sa lahat ng bayan at lungsod sa probinsya, pati na rin sa Calax Customer Service Center. Magagamit ang nasabing passport hanggang August 31, 2026. Mula Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, Hazel Morada, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon.
At yan ang ating mga nakalap na mga mahalagang balita sa ating bansa. Samantala, sa aming pagbabalik, ihahatid namin sa inyo ang mga balita mula sa mga rehiyon at lalawigan sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa pagbabalik po ng Ang Pilipinas ngayon, makalipas ang ilang mga paalala. Reynaldo Pose. Taga saan po? Taga Mayo Castillo, Lucena City. Apo. Sir, ano pong masasabi nyo dun sa ipinag-utos po ng Pangulo na wala po munang rice importation sa susunod po na 2 buwan? Okay lang yan. Para tumaas yung presyo ng palay. Apo. Sobrang baba ng aming Lugi kami magsasaka dahil sa presyo ng palay ngayon. Ngayon ang pagkukuha ng palay gawa ng isa pa nga katulad namin, magsasaka, di kami nalulugi kami, kakunti ang aming kinikita sa kada isang pag-aani namin. Halos kami, malaki ang gastos, napakamura ng palay naman. Kailangan ay itaas yung palay, para kumita naman yung magsasaka. Ito sa mga farmers. Gawa ng kami magsasaka, kami lugi wala kaming halos kinikita. Halos natablala kami sa mga gastusin. Sa mahal ng mga abono, lahat ng mga bibilhin ay ang mamahal. Palay naman ay napakababa ang presyo. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na ang mga balita mula sa ating mga kasamahan sa iba't ibang mga rehiyon dito sa ating bansa para sa ating regional news ngayong araw na ito. Balita mula sa Rehiyon 1, ang Department of Science and Technology maging ang Alaminos City LGU at Pangasinan State University nagsanib puwersa sa pagpapatupad ng Smart Tourism System sa 100 Islands National Park. Si Ricky Kasipit ng Radyo Pilipinas Dagupan sa report. Sa DOST Region 1, lokal ya gobyerno ya Alaminos City tan Pangasinan State University so formal nan pirma ya paknaan para pangipaksab ya 100 Islands National Park Management System o HIN PMS sa kaya digital platform para mas maong ya panag-asikaso ya turismo at syudad. Diyan silong na sa proyekto ya kabiyangan ya Smart and Sustainable Communities Program ya DOST sa gitma at pinapamodern
gobyerno tan napaaligwa sa serbisyo para sa turista. Say sistema at mansaklaw at online nga panparehistro, panagbook ya baluto, pambayar tan pangawat ya feedback. Unod kindi Alaminos City Mayor Art Brian Celeste, balag sunitulong nga sayap yan napapalis sa operasyon datan say panggawa ya desisyon base at data. Matalag yan napaaligwa sa panangasikaso at 100 Islands dyan tulong ya balon sistema. Ingkuan met ng DOST Regional Director Dr. Teresita Tabaog ya say smart tourism at aliwalabat ya teknolohiya sa kaya panguman at sistema ya serbisyo publiko pel magmaliw ya mas makabalo, mas epektibo tan makatunungan at saray pangkaukulan na komunidad. Manlalapod RP Dagupan City, Pangasinan, ay si Ricky Casipit para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Ricky Casipit. Alamin naman natin ang balita mula sa Cordillera. Farmers beneficiary sa Kalinga na tumanggap ng libreng abono mula sa Department of Agriculture umabot na sa mahigit 2,000. Magbabalita si Amelia Bumatnong ng Radyo Pilipinas, Tabuk. Imabutan iti nasurok 2,000 manalon ti Kalinga iti nagdumarti fertilizer subsidy una abono manipot iti Department of Agriculture. Tunggal may sa beneficiaryo katag-awat iti may sa abag ti urea kin 14 nga abono kada may sa hektarya karaman soil ameliorants kin biofertilizers. Kinumpirma ni Harold John Marcelino iti Office of the Provincial Agriculture's Kalinga anang rugi di muna alawas ti Hulyo iti paningiwayat ti ahensya iti abono kadagiti na dumaduma munisipyo. Karaman dito iti naangay a distribution activity para iti nasurok 8 gasot a manalon ti Tabuk City, iti napanalawas sa Geopag Compound. Iti panakipatang ti Radyo Pilipinas Tabuk, nagyaman ni Glory Pisipis ti Kabaruan Tabuk City, may sa beneficiaryo, iti tulong nga ipapaay ti gobyerno para kadigiti manalon. Binawat ti Pisipis ang malaksid iti abono, manayunan pa kumay ti farm inputs wano programa, tapno mapalagaan iti kinadagsan ti gastos iti panagtalon. May palagip apasat dayto iti National Rice Program ti gobyerno, iti kandat ang masuportaran dagiti manalon, mapasayat iti produksyon, income ken competitiveness da, babaon iti interventions kas iti libreng abono ken bin-i. Manipod DZRK Tabuk, Amelia Bumatnong para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Amelia Bumatnong. Balita mula sa Calabarzon, mga binhi, pataba, financial assistance, makinarya at iba pang interbensyon mula sa Department of Agriculture, malaking tulong sa mga magsasaka sa Teresa Rizal. May report si Joshua Miguel Suarez ng Radyo Pilipinas, Lucena. Itinuturing na malaking tulong ni Ginoong Emerlito Feliciano, Pangulo ng Pambayang Federasyon ng Samahan ng mga Magsasaka ng Teresa Rizal, ang mga interbensyong mula sa kagawaran ng pagsasaka sa pagsusulong ng agrikultura sa kanilang bayan. Sa usapang agrikultura sa Radyo Pilipinas, Lucena, ibinahagi ni Feliciano na namimigay ang DA sa pamamagitan ng Rice Competitiveness Enhancement Fund ng mga pataba at binhi sa kanilang mga miyembro na malaking kabawasan sa kanilang production cost. Nakakakuha rin anya sila ng tulong pinansyal sa pamamagitan ng Rice Farmer Financial Assistance ng kagawaran na kanilang nagagamit na puhunan sa kanilang mga taniman. Bukod pa rito, mayroon na rin anya silang dryer at rice mill mula sa DA na tinayo sa lupang pinahiram naman sa kanila ng lokal na pamahalaan na mayroong sukat na 300 square meters kung saan tinayo ang mga pasilidad upang hindi na mahirapan ang mga magsasaka na magpatuyo at maggiling ng kanilang mga palay. Mula RP1 Lucena, ito si Joshua Miguel Suarez para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Joshua Miguel Suarez. Balita naman mula sa Mimaropa, voter registration sa Palawan tinatangkilik ng mga bago at mga kabataang botante. Si Miriam Basig ng Radyo Pilipinas Palawan sa report.
Akabot din sa 16,548 ang turnout ang voter registration sa probinsya ng Palawan, isyudadi ang Puerto Princesa base sa pinakauring listahan ang Palawan Provincial Comelec jang ikapito yang Agosto yang dagun nga dya. Sa pangpitong adlaw, ang pagpaparehistro ay nagapanguna pa ang syudadi ang Puerto Princesa nga sa dadi, may 3,182 nga dadasunani ang mga munisipyo ang Nara, kadason ang munisipyo ng Batarasa, Brooks Point nga may mga sobra sa Karibo, 5 kagatos ang nagparehistro. Nagaluwas sa listahan niyang Provincial Comelec nga pinakamarake para ang mga bagong rehistrado reactivation ni ang andang rehistro. Sa dadi, mas marake rin ang lista nga butante nga mina sa 15 hasta 17 kadagon nga nasa sa 8,158 yaag 18 ang edad paubong ay sa 6,906. Katabida ang mga senior citizens nga naserbisyohan, igmang aplikanteng PWDs, igmang indigenous people. Magapadayon ang voters registration tigka sa Domingo, Agosto 10. Aliman padayon nga kukumbinsi ang Comelec Palawan ang mga interesado nga magrutos sa nasambit nga petsa agud makaboto sa matatabong barangay Igsangguring Kabataan leksyon dading dagon. Alindigi sa Puerto Princesa, Palawan, si Miriam Tejada Basig para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Miriam Basig. Sa Eastern Visayas, Consular Office ng Department of Foreign Affairs itatayo sa Northern Samar sa susunod na taon. Si Charmaine Perito ng Radyo Pilipinas Calbayog sa report. Aprobado na ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ang pag-abre sa bag-o nga consular office sa Department of Foreign Affairs DFA sa Katarman, Northern Samar. Sigon kan Northern Samar 1st District Representative Nico Raul Daza, ang ani nga request ni former Representative Paul Daza para sa satellite office ang upgrade como full consular office. Magpapaabot ini kompleto nga serbisyo sugad sa passport application o renewal, authentication sa dokumento, assistance to overseas Filipinos ug visa-related services. Kumpirmado na luwat ang staffing pattern para sa bag-o nga opisina. Samtang ginpahayag ni 2nd District Representative Edwin Ochuan nga nakigdialogo na siya kan DFA Assistant Secretary para pagharampangan ang pagtindog sa opisina pati na liwat ang pagparigon sa lokal nga turismo ug pagporma mga trabaho abroad. Sa pagkayna, kinahanglan bumiyahe pa sa Tacloban, Cebu o Maynila ang mga residente para sa DFA services. Tikang sa Radyo Pilipinas Calbayog, Charmaine Perito, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Charmaine Perito. Pangwakas sa ating regional news, puntahan natin ang Mindanao. Zero balance billing sa mga ospital sa ilalim ng Ministry of Health, tiniyak ni Minister Sino Linding. Si Loiza Muhammad ng Radyo Pilipinas hulos sa balita. Siawunali Minister Kadirim Sinulinding sa Ministry of Health sinbang sa Autonomous Region in Muslim Mindanao at BARMM sindeng hangkapatindog sinbang sa Autonomous Region in Muslim Mindanao zero balance billing na in Katahan Hospital halawman sinbarm. Inilaw niya inambuka makyu kusuan tuod piya paragbusin sila ha MOH hawat matanto in Katahan raayat misan biyari inin sigpit sin kahalan maabot da sin world class quality hospital service. Maksud gam tumaud in masakop sin libre health service giyakan tanday sa pondo hinabang sa Moro Transition Authority Member Parliament Attorney Nabil Tan iban Attorney Jose Lorena in Integrated Provincial Health Office Sulu Provincial Hospital iban sin Maymbong District Hospital tulong medical assistance. Sibu iyan dimihil hangpu milyon pilak hinay MP Tan iban MP Lorena HSPH iban MDH. Denga RP Hulo, Eloisa Muhammad, Radyo Pilipinas, World Service. Loiza Muhammad.
At narinig ninyo ang kabuuan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas sa pamamagitan po ng ating regional news. Susunod na ang balitang negosyo at kalakalan na susundan ng balitang sports. Parehas na ihatid ni Leo Magpayo makalipas ang ilan pa ring mga paalala. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Ano po sa sabi niya about po sa pag-ban ng pag-import po ng bigas sa Pilipinas sa loob ng 60 days? Ako po si Almark Marafuentes, nagtatrabaho po sa Aleco. Bilang consumer po, siguro malaking tulong po ito sa lokal na agrikultura po dito sa Pilipinas. Lalo sa mga consumer kasi mas tatangkilikin po nila yung lokal na produkto, yung bigas, kaysa sa mga imported na bigas. So, mas mura din po yung bigas na lokal kaysa sa mga imported. So, mas makatipid po yung mga consumer. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! This is a public service announcement. Alamin, ito ang walang pasok guide batay sa DepEd Order No. 37 Series of 2022. Sa sitwasyon ng pagbaha, automatic na walang pasok for all levels sa mga lugar na kasama sa flood warning ng Pag-asa. Automatic suspended naman ang klase at trabaho kung ang flood warning ay inilabas sa oras na nagsimula na ang klase. Para sa mga lugar na hindi kabilang sa flood warning ngunit nakararanas ng pagbaha, nakadepende kay Mayor o kay Governor ang desisyon sa suspensyon. Tandaan, sakop lamang ng DepEd Order na ito ang levels K-12 sa mga pampublikong paaralan, ngunit may option naman ang mga pribadong paaralan, state or local universities and colleges na sundin ito. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Hindi na lang sa sariling bayan na ipapamalas ang talento ng Pilipino. Dahil sa ASEAN, umaabot na sa iba't ibang panig ng rehiyon ang sining natin, kinikilala, pinapakinggan at hinahangaan. Alam mo ba, mas marami na ang Filipino artist na naipapakita ang kanilang obra sa buong Southeast Asia dahil sa ASEAN. I can't wait for ASEAN to create more programs that will encourage collaboration. I think what would be nice is meeting the past participants. ASEAN would be open to residencies not just for artists but also to writers, to art critics, to curators, to other cultural workers. Sa ASEAN Artist Residency Program, ilang Pilipino na ang napiling lumikha ng sining sa Jakarta, Indonesia at ang kanilang likha bahagi na ngayon ng permanent collection ng ASEAN Gallery. Mayroon ding Connect ASEAN, isang art exchange program na gumagamit ng online at on-site exhibits sa mga palabas sa Manila, Jakarta at Busan. Tampok ang mga likha ng Filipino artist sa harap ng libu-libong manonood. At nitong 2024, tampok rin ang galing ng mga Filipino graphic artist sa ASEAN Graphic Arts Exhibition sa Vietnam, kasama ang higit 150 likha mula sa buong ASEAN. Pero higit pa sa pagpapamalas ng husay sa sining ang layunin ng ASEAN. Sa pamamagitan nito, nabubuo ang palitan ng kultura at ideya sa pagitan ng mga artist mula sa iba't ibang bansa. Mula rito ay sumisibol ang koneksyon, pagkakaibigan at mga obrang mas makabago, mas makulay at mas makahulugan. Dahil sa ASEAN, ang sining ng Pilipino ay hindi na lang para sa lokal na eksena. Ngayon, may entabladong regional, mas malawak, mas makulay at mas kinikilala. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang balitang negosyo at kalakalan. Lumago ng 5.5% ang Gross Domestic Product o GDP ng Pilipinas sa ikalawang quarter ng 2025, ayon yan sa pinakahuling ulat ng Philippine Statistics Authority o PSA. Ayon kay National Statistician at Civil Registrar General Undersecretary Dennis Mapa, ang mga pangunahing sektor na nagtulak ng paglago ay ang wholesale at retail trade na may 5.1% na pag-angat,
Public Administration at Defense na umabot sa 12.8% at Financial at Insurance Activities na nagtala ng 5.6%. Nakapagtala din ng positibong performance ang lahat ng major economic sectors tulad ng agrikultura, forestry at fishing, industry at services. Kasabay nito, lumago din ang household consumption ng 5.5% habang tumaas din ang government spending ng 8.7%. Bahagyang umangat ang investment sa 0.6% habang nagtala ng 4.4% increase sa exports at 2.7% sa imports. Samantala, pumalo sa 8.2% ang gross national income o GNI habang ang net primary income mula sa ibang bansa ay lumundag ng 32.8% na patunay na matatag na kontribusyon ng overseas income sa ekonomiya ng bansa. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Tumaas ang mga naaprubahan na pamumuhunan sa ilalim ng Basis Conversion and Development Authority o BCDA ng 63.82% sa 53.5 bilyong piso sa taunang pagtatansya sa katapusan nitong Hulyo na malaking kontribusyon sa pagpapalakas sa paglago ng ekonomiya. Sa isang pahayag, sinabi ng ahensya na ang mga naaprubahan na pamumuhunan sa unang 7 buwan ng taon ay nakitaan na makakagawa ng nasa 7,000 trabaho. Tumaas ito ng 6.2% sa kaparehong panahon nitong nakalipas na taon na matatagpuan sa New Clark City sa Tarlac at sa Camp John Hay sa Baguio City. Ilan sa mga investors na pumirma ng kontrata sa BCDA sa nasabing panahon ay ang Science Park of the Philippines Incorporated, Santa Clara International, Sycum Realty at mga pagsusulong ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa New Clark City at Ayala Land Incorporated, Stern Real Estate, Top Taste and Trading Incorporated, Amare La Cocina at mga pagsusulong ng Prime Collective Corporation sa Camp John Hay. Sinabi ng BCDA na ang mga development na ito ay tinutulungan ang layunin ng gobyerno para sa sustained domestic growth, job creation, regional development at pagpapaganda ng klima sa pamumuhunan. Sinabi ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang sa pagpapalakas ng progreso sa Central at Northern Luzon, pinapatunayan lamang ito na ang mga pagsusulong na pinangungunahan ng gobyerno ay nakakapaghikayat ng private capital, unlock economic potential at pagbabago sa buong rehiyon. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Ipinagmalaki ni Finance Secretary Ralph Recto ang Pilipinas bilang pinakamainam na kapartner ng India sa pagpapalawak ng kanilang digital at services sector operations sa rehiyong Asia. Ito ang binigyan diin ni Recto sa ginanap na Philippine-India Business Forum kasabay ng state visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa nasabing bansa. Ayon kay Recto, ang Pilipinas ay ang may pinakamabilis na paglago sa digital economy sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN at pangalawa globally. Kabilang sa asset ng bansa ay ang Global Information Technology and Business Process Management o IT-BPM workforce, husay ng talentong Pinoy, malawak na insentibo sa pamumuhunan sa pamamagitan ng Create More Act. Sa ngayon, nasa 22 Indian Registered Enterprise ang nag-ooperate sa ilalim ng Philippine Economic Zone Authority o PEZA, kung saan 82% ay nasa Business Process Outsourcing o BPO industry.
Samantala, nagpapasalamat naman ang kalihim sa pagpapalalim ng ugnayan ng Pilipinas at India. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Ininspeksyon ng mga opisyal ng gobyerno ang ilang istasyon ng EDSA busway bilang bahagi ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gawing commuter-centric ang transportasyon sa bansa. Pinangunahan ni Transportation Secretary Vince Dizon, Budget Secretary Amena Pangandaman at House Transportation Committee Chair Congressman Franz Pumaren ang ocular inspection sa SM North at North Avenue stations ng EDSA busway. Ayon kay Secretary Dizon, sisimulan ngayong taon ang rehabilitasyon ng mga estasyon sa ilalim ng Phase 1 ng EDSA Busway Station Rehabilitation Project na layuning gawing mas moderno, komportable at accessible ang pasilidad para sa mahigit 250,000 mga commuter na araw-araw dumadaan sa linya. Target ng proyekto na itulad sa SM North Station ang disenyo ng lahat ng istasyon upang maging mas epesyente at ligtas ang serbisyo. Kasunod nito, ilulunsad ang Phase 2 na sasaklaw sa PITX, Cubao at iba pang stasyon. Maliban dito, ininspeksyon din ng mga ito ang isinasagawang bike lane at iba pang improvement project sa kahabaan ng elliptical road sa Quezon City. Ang mga nasabing proyekto ay sang-ayon sa direktiba ng Pangulo na wakasan na ang car-centric mindset at pagsulong ng pamahalaan sa mas makataong infrastruktura na tunay na nakasentro sa pangangailangan ng mga commuter. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At para naman sa halaga ng palitan, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ngayong Biyernes, ika-8 araw ng buwan ng Agosto, ang halaga ng piso kontra sa dolyar ay nasa 57 piso at 20 sentimo. Ang Japanese yen naman po ay nagkakahalaga ng 39 na sentimo. Ang Singaporean dollar ay nasa 44 piso at 58 sentimo. 4 na sentimo naman ang won ng South Korea at nagkakahalaga ng 7 piso at 76 na sentimo ang isang yuan ng China. Sa iba pang palitan, ang Hong Kong dollar ay nagkakahalaga ng 7 piso at 29 na sentimo. Ang British pound naman ay katumbas ng 76 na piso at 89 na sentimo. Nasa 66 na piso at 73 sentimo ang euro, 41 piso at 62 sentimo ang Canadian dollar, habang ang Saudi Arabian Rial ay nagkakahalaga ng 15 piso at 24 na sentimo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang balitang negosyo at kalakalan. Samantala, antabayanan nyo naman po ang ating segmentong Sports Balita. Yan po sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pagkalipas lang po ng ilang paalala. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Ma'am, ano po ang masasabi nyo sa 60-day suspension of rice importation dito sa ating bansa? Ako po ay si Maria Albi Gonzaga, taga Bungaw, Tawi-Tawi. Nawagan po ako sa Pangulong Ferdinand Marcos na ito po ay sana itutuloy niya itong 60-day suspension para po ito ay magiging maayos at mapaunlad at mabigyan toon ang ating lokal na produkto dito sa Pilipinas po para naman ay umusbong at tumunlad ang ating bansang Pilipinas. At lalong-lalo po ito'y makatulong po sa mga mahihirap na magsasaka po. Yun lang po aking masasabi. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa ASEAN, iisa ang laban pagdating sa kalusugan.
Kaya't ang banta sa isa ay banta sa buong riyon. Ito ang diwa ng One Region, One Health. Alam niyo ba, noong kasagsagan ng pandemya, nagpadala ng tulong ang mga kapitbansa ng mga PPE, test kits at kaalaman. Dahil sa koordinadong aksyon ng riyon, mabilis at maayos itong naiparating sa mga nangangailangan. Nagkaroon ng online training, palitan ng datos at sabayang aksyon. Bawat bansa alam ang susunod na hakbang kahit magkakaiba ng hamon. Nagkaisa rin ang mga scientists at health workers mula sa iba't ibang bansa. Nagtulungan sila sa pagbabahagi ng research, pagbuo ng solusyon at pagtuturo para mas mapabilis ang tugon. At hindi lang kalusugan ng tao ang mahalaga. Minsan, ang sakit ay nagmumula sa hayop o kapaligiran. Lahat naramdaman natin yung impact ng COVID sa ating day-to-day living. And sabi nga nila is yung COVID may have come from bats na tumalon sa ibang species and then eventually sa humans. So nagkaroon tayo ng ganung klaseng awareness na ang biodiversity loss, pag nangalaga tayo ng kalikasan natin, it can actually support our efforts to prevent in the long term yung mga zoonotic diseases or mga pandemic. Kaya mahalaga ang kabuuang pagtingin sa kalusugan ng tao, hayop at kalikasan o ang tinatawag na One Health. Isa itong pagtutulungang paraan para sabay-sabay mapangalagaan ang lahat ng ito, lalo na laban sa mga bagong sakit, resistensya sa gamot at epekto ng climate change. Dahil sa ASEAN, mas mabilis ang tulong, mas handa tayo at mas ligtas ang bawat isa sa riyon. One Region, One Health. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito naman po ang sports balita. Tinakot ng Gilas Pilipinas ang New Zealand sa huling bahagi ng laro, subalit sa huli ay kinapos pa din 94-86 para manatiling walang panalo sa Group D ng 2025 FIBA Asia Cup nitong Huwebes na ginanap sa King Abdullah Sports City sa Saudi Arabia. Dehado ang Pilipinas ng nasa 18 puntos sa unang half ng laro, subalit lumaban banda huli at lumapit pa sa 3 puntos sa fourth quarter. Subalit nakuha ng Tall Blacks ang mga plays na gusto nila banda huli, kaya't nakuha nila ang kanilang ikalawang panalo sa loob ng 2 laro ng torneo. Pinangunahan ni Jordan Ngatay ang Kiwis ng may 22 puntos habang nagdagdag si Taylor Britt ng 19 na markers. Halimaw naman ang performance ni Justin Brownlee kung saan nakalikom ito ng 37 puntos, subalit hindi ito sapat kung saan naging 0-2 ang record ng Gilas pagkatapos ang talo nila sa Chinese Taipei sa pagbubukas ng kanilang kampanya. Maganda din ang ipinakitang laro ni Dwight Ramos kung saan nakapagtala ito ng 19 na markers, 16 ay nanggaling 16 ay nanggaling sa ikalawang half habang nag-ambag si Junmar Fajardo ng 11 puntos. Bukod kay Ngatay at Britt, nagdagdag si Flynn Cameron ng 12 puntos habang nagtapos na may 11 puntos si Mojave Jackson King. May isa pang laban ang Gilas sa group phase kung saan makakatapat nila ang Iraq na mayroon ding 0-2 record habang ang New Zealand at Chinese Taipei ay maglalaban para sa number 1 spot ng group stage.
Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magbabalik aksyon ang Alas Pilipinas Women's Team sa second leg ng 2025 Southeast Asian o CV League na magsisimula ngayong Biyernes hanggang Linggo sa Vietnam. Unang makakatapat ng Alas Women ay ang Vietnam ngayong Agosto 8 at susundan ito laban sa Thailand sa Agosto 9 habang ang Indonesia ang makakalaban nila sa Agosto 10. Sa unang leg, nakupo ng Pilipinas ang bronze medal pagkaraang magtapos ng may 1-2 record. Pinangalanan naman si Angel Canino bilang best outside hitter. Bukod kay Canino, ang Alas Women ay binubuo ni Bella Bilen, Gia de Guzman, Don Katindig, Ea Laure, Del Palomata, Fifi Sharma, Thea Gagate, Mars Alba, Justine Jazareno, Shaina Nitura, Leila Cruz, Cla Loresco, Madi Madayag at Vanny Gandler. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Binuksan ng Philippine Women's National Football Team ang kanilang pagdepensa sa kanilang titulo sa 2025 Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Women's Championship sa dominanteng paraan pagkatapos talunin ang Timor-Leste 7-0 sa Vietnam nitong Huwebes ng gabi. Layunin ng Pilipinas na nakuha ang corona noong 2022 na makumpleto ang makasaysayang repeat na hindi kasama ang ilang mga regular nilang manlalaro. Hindi nakapaglaro si Sarina Bolden na pinangunahan ang lahat ng mga scorer ng Pilipinas 3 taon na ang nakalipas dahil sa isang ACL tear na siya mismo ang nag-anunsyo sa kanyang social media nitong nakalipas na buwan. Ang torneo ay hindi rin kabilang sa FIFA window kaya't hindi nakasama ang ilan pang players katulad ni Katrina Gillo, Meryl Serrano at Sara Egesvic. Subalit ang rotasyon ni Coach Mark Torcaso ay hindi kulang sa lakas kung saan ang mga midfielder na sina JC DeFazio, Isabella Alamo at Adelaide Wierzinski at defenders Azumi Oka, Alia Shinaman at Laika Cuenco ay naging maganda ang kanilang unang pagsabak sa senior squad kasama na rin ni forward Thea Piding. Galing ang Pilipinas na gumanda ang ranking sa 39 sa mundo sa pinakahuling ranking ng FIFA sa isang qualification sa 2026 AFC Women's Asian Cup kung saan makakalaban nila ang magagaling sa buong mundo. Sa torneyong ito, nakuha ng Pilipinas ang kanilang unang 3 puntos at +7 na superior goal difference o GD mula sa kanilang panalo bago ang pagtatapat nila sa Myanmar na tinalo ang under-23 squad ng Australia sa Group B. Susunod na mga kalaban ng Pilipinas ay ang Australian Youth itong linggo na gaganapin sa Viet Tri Stadium, Phu Tho. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, dinispatcha ng PLDT ang Zeus Coffee 25-21, 25-21 at 25-19 sa Premier Volleyball League o PVL On Tour quarterfinals nitong Huwebes na ginanap sa PhilSports Arena sa Pasig para umabanse sa semifinals. Pinangunahan ni Savi Davison ang high-speed hitters sa natipon nitong 28 puntos mula sa 25 attacks, kasama pa ang 10 excellent receptions kung saan nanatiling perpekto ang record ng PLDT sa torneo. Nagdagdag naman si Jovelyn Prado ng 10 puntos.
Nanguna naman si AC Minor para sa Thunderbells na nakapagrehistro ng 13 puntos habang si Chini Arroyo ay nagtapos ng may 10 puntos. Hinihintay ng PLDT ang mananalo sa pagitan ng isa pang quarterfinals match sa pagitan ng Creamline at Farm Fresh para sa kanilang pagtutuos sa semifinals. Sa naunang laban, linampaso ng Signal HD Spikers ang Akari Chargers sa quarterfinals 25-20, 25-11 at 28-26 para kunin ang isa pang ticket sa semifinals. Nagrehistro si Erica Santos ng 24 na puntos galing sa 22 attacks kasama na ang game winner para pangunahan ang HD Spikers. Nagdagdag naman si Roselyn Doria Aquino ng 10 puntos. Pinangunahan ni Ellie Soyud ang Chargers sa nagawa nitong 13 puntos habang mayroong 11 puntos si Sed Domingo. Magsisimula ang semifinals ng PVL On Tour sa Agosto 12 na gaganapin sa Smart Araneta Coliseum. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, susunod naman po ang balitang artista na ihahatid sa inyo ni Jerome Toledo sa pagbabalik po ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon pagkalipas lang po ng ilang paalala. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Magandang hapon po. Johnny Pagandian of Mountain Province State University. Isa po akong instructor sa School of Criminal Justice Education. Sir Juni, ano po ang masasabi ninyo sa suspension ng rice importation at ano po ang may tutulong nito sa mga magsasaka? Ma'am, napakaganda po itong hakbang ng gobyerno natin ngayon na kahit 60-day suspension ng rice importation. Sa aking tingin, aking opinion po, ito ay nakakabuti sa ating mga magsasaka dahil maiwasan po natin or iniiwasan natin na makapasok po ang mga bigas na galing ng ibang bansa para makipag-compete sa ating lokal na palay or lokal na produkto. At ito sanggadon ay ito po ay may control na ang ating mga magsasaka dito sa ating pamahalaan at pwede nilang taasan ang presyo. At ito po ay generally nakakatulong sa ating mga magsasaka. Maraming salamat din po. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Akala ko dati, sobrang mahal ng tablets. Pero dahil sa ASEAN, halos zero na ang buwis sa tech imports. Kaya mas affordable na sa mga tulad kong estudyante. Sa digitized custom system ng ASEAN, mas mabilis dumating ang mga learning gadgets. Mas konti ang delay, mas marami ang matututunan. Mas madali na mag-source ng parts at accessories ngayon. Dahil sa trade agreements ng ASEAN, mas mabilis ang cross-border shipping at mas mura ang gastos. Dahil sa mas malawak na internet sa ASEAN, kahit sa probinsya nakakabili na kami ng tech online. At maraming ASEAN-made products na good quality. Abot kaya pa. ASEAN supports local innovation. Meron tayong mga hubs na tumutulong sa mga inventors at startups gaya ko para protektahan ang ideas at gawing negosyo. Hindi ako techie, pero ngayon marunong na ako magbayad at tumanggap ng QR gamit ang phone. Dahil sa ASEAN, mas accessible ang technology kahit sa maliliit na negosyo. Dahil sa digital trade provisions ng ASEAN, mas maraming tech brands online. Nakaka-order ako ng gadgets at accessories na dati ay imported lang. Ngayon, mas mura at legal. Dahil sa ASEAN, mas abot kaya ang tech, mas mabilis ang access, at mas maraming oportunidad para sa lahat. Innovation across borders para sa bawat Pilipino. Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment.
Para sa wala pang eGov.ph app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGov.ph app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiteng requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiteng requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya wag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na ang ating mga balitang nakalap natin sa mundo ng showbiz. Nilinaw ng kapamilya actor na si Kyle Echari ang mga naglalabasang chismis tungkol sa kanila ng ultimate leading man na si Piolo Pascual. Hanggang ngayon kasi ay marami pa rin ang naglalagay ng mali siya sa relasyon nila ng tinaguri ang ultimate leading man si Piolo bilang malapit na magkaibigan. Ayon sa binata, para na rin silang magkapatid ni Piolo at walang bahid ng katotohanan ng mga istorya naglalabasan sa social media na meron silang something together. Ilang beses na rin nagkatrabaho ang dalawang kapamilya stars na naging daan para mas maging close pa sila sa isa't isa. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, proudly single ngayon ang actress model na si Sara Labati kung ang pagbabatayan ay ang kanyang social media post. Sa isang TikTok post recently, binandera ni Sara ang isang video kasama ang isang lalaking kaibigan na nililipsing ang ilang famous lines mula sa pelikulang Sex and the City na, quote and unquote, "We were the only single people in there." At ang isa pa dyan ay ang katagang Miranda, "We are the only single people anywhere." Bukod dyan, ang caption pa ni Sara sa post na yan ay "single and happy." At umani ang post na yan ni Sara ng mahigit 1 million views. At sa ngayon daw, ang priority ni Sara at ang estranged husband na si Richard Gutierrez ay maging maayos at maganda ang pagpapalaki at pag-aalaga nila sa dalawang anak na sa kabila ng kanilang paghiwalay. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Tila nagkaayos na ang dating magkarelasyon na sina actor TV host na si Paulo Contis at dating EB babe na si Lian Paz matapos makipag-bonding ito sa ex-wife. Gayon din sa dalawa nilang mga anak na sina Sonia at Celine.
Malaking tulay sa pagkakayos ni Paulo at Lian ang kasalukuyang partner ni Lian, ang basketball player na si John Cabahoga. Araw ng Huwebes nitong Agosto 7 lang, nag-post sa Instagram si Paulo para magpaabot ng pagbati para sa karawan ni John at pasalamatan na rin ito dahil sa pagkakayos nila ng estranged wife, gayon din ng mga anak nila. Nagpasalamat din ang komedyante sa couple dahil sa oportunidad na ibinigay sa kanya, lalo na ang makasama ang mga anak kay Lian. Sa comment section naman ay mababasa ang tugon ni Lian na naglapag ng isang Bible verse. 13 taon na o 13 nang hiwalay sina Paulo at Lian bandang Marso ng 2024. Nang iurong ni Lian ang petisyon sa korte na ipawalang bisa ang kanilang kasal. Kaya naman si John na ang kinikilalang ama ng mga anak nila. Matatandang noong 2023 nagkaroon din ng issue na sinabi ni Lian na nais na raw ng mga anak nila ni Paulo na ipatanggal o ipabago ang kanilang surname na Contis nang mag-post siya ng kanyang congratulatory messages sa kanyang Instagram page para sa mga anak nila ni Paulo na nakatanggap ng kanilang academic awards. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang mga nakalap nating mga balita sa mundo ng showbiz. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang kabuuan ng ating programa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat sa ating mga nakasama sa Master Control kina Milo Junella, Susan Aison at Anthony Pimentel, sa Warcast si Hero Lucero. At maraming salamat din sa ating nakaagapay sa production side, sina Leo Magpayo, Bea de Guzman at Steph Vicente, sa mga naghatid ng ating balitang negosyo at kalakalan at balitang sports na si Leo Magpayo. Gayon na rin sa mga nagulat mula sa iba't ibang lalawigan ng ating bansa para sa ating regional news, at maraming salamat din sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon ng Ang Pilipinas Ngayon, ang inyong pong naging tagapaghatid balita, Jerome Toledo. Maraming salamat at magandang araw, Pilipinas. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.